Magandang umaga mga batang A-Fantastics! Ako si Tutor Ara. At ako naman, si Tutor Dan. Kami ang inyong mga tutors na nagsasabing, Mga batang mababait, halina't makinig. Umupo ng maayos at tayo'y ngumiti. mga batang mababait, halina't makinig. Umupo ng maayos at tayo'y ngumiti. Nakaupo at nakangiti na po ba ang lahat? Kung opo, magaling! Kami ang inyong mga A-Fantastic tutors na maghahatid sa inyo ng mga A-Panalong aralin. Kaya't halika na at sundan kami sa mundo ng araling panlipunan. Tayo ngayon ay nasa quarter 2, week 2, ang aking pamilya. Para sa araw na ito, ang gagamitin nating self-learning module ay mula sa Central Office. Ang una naming katanungan ay, handa na ba kayong makinig? Kung opo, kayo ay fantastic! Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang mailarawan ang sariling pamilya batay sa una, komposisyon o miyembro ng pamilya. Ikalawa, kaugalian at paniniwala sa tahanan. Ikatlo, pinagmulan. Ikaapat at panghuli, tungkulin at karapatan ng bawat kasapi ng pamilya. Pero bago ang lahat, tayo ay magbalik-aral. Noong week 1, pinag-aralan natin ang 3 uri ng pamilya. Isa-isahin natin muli ang mga ito. Una, two-parent family. Ito ay binubuo ng nanay, tatay at isa o higit pang anak. Ikalawa, single-parent family. Ito ay binubuo ng isang magulang lamang, maaring nanay o tatay at isa ang anak o higit pa. Huli ay ang extended family. Binubuo ng nanay, tatay, mga anak at kamag-anak tulad nila lolo, lola, tiya, tiyo o mga pinsan. Sa pagkakataong ito, nais namin kayong subukan sa aktibidad na ito. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong kaisipan at mali kung hindi. Unang bilang. Ang pagtutulungan ng mag-anak sa tahanan ay nagdudulot ng kasiyahan. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Dahil kapag nagtutulungan, mas napapadali ang mga gawain. Ikalawang bilang. Bawat kasapi ng tahanan ay may karapatan at tungkulin na dapat gampanan. Tama o mali? Ang tamang sagot sa ikalawang bilang ay tama! Dahil ang bawat miyembro sa pamilya ay may kanya-kanyang tungkulin na dapat gawin. Ikatlong bilang. Sinisigawan ang nakatatandang kapatid kapag kinakausap. Tama o mali?
Mali ba ang iyong sagot? Kung opo, tama. Mali na sigawan ang nakatatandang kapatid dahil ito ay hindi magandang gawain. Kinakailangan na igalang at irespeto natin ang mas nakatatanda sa atin. Ika-4 na bilang. Magbigay galang at respeto sa bawat kasapi ng pamilya para sa maayos na pagsasamahan. Tama o mali? Tama ba ang iyong sagot? Kung opo, magaling! Dahil ang paggalang at pagbibigay respeto sa isa't isa ay isa sa mga dapat gawin upang maging maayos at masaya ang pamilya. Huling bilang. Ang pagdarasal ng mag-anak ay nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Kayo ba mga bata? Nagdarasal din ba kayo kasama ang inyong pamilya? Kung opo, mahusay. Ipagpatuloy ninyo yan. Alam nyo ba na ang pamilya ang pinakamaliit na unit ng komunidad? Ang bawat pamilya ay may iba't ibang pinagmulan, komposisyon, kaugalian at paniniwala. Dito unang nahuhubog ang kaisipan at ugali ng isang bata. Ano't ano man ang pinagmulan ng isang pamilya, iisa ang mithiin. Ang mahubog ang bata na maging kapaki-pakinabang sa komunidad. Mapananatili ang matatag na pamilya kung ginagampanan ang bawat miyembro ang kanilang tungkulin. May pagtutulungan, paggalang sa pananaw ng bawat isa, pagmamahalan, at higit sa lahat, may pananampalataya sa Panginoon. Tama ka dyan, Tutor Dan. Ngayon naman ay tulungan niyo kami ni Tutor Dan na hanapin si A-flashlight. Nasaan kaya siya? Makikita na may nakasabit na mga picture frames sa pader. Bilangin natin kung ilang picture frames ang nakasabit. 1, 2, 3. Tingnan ang mga larawan na nasa frame. Nasaan kaya dyan si A-flashlight? Nasa una ba? Pangalawa? O pangatlong picture frame? Ayun si A-flashlight! Hello, A-flashlight! Makakasama natin si A-flashlight dahil may baon siyang kwento para sa inyo. Simulan na natin. Ang pamagat ng kwento ay Pamilya Ko, Pamilya Mo, akda ni Monet Ilarde Lopez. Ako si Juan at ito ang aking pamilya. Sina tatay at nanay ang nangunguna sa gawaing bahay. Sina ate at kuya ay masaya ring nakikisabay. Ako naman ay inuutusan at kusa ko itong ginagampanan. Tapos agad ang mga gawain at sabay-sabay kaming kumain. May oras ng pag-aaral, paglalaro at pagkukwentuhan. Ang buong maghapon ay payapa, maayos
at may kabuluhan. Ganyan kami araw-araw sa munting tahanan. Samantala, sa may bintana, tanaw ko ang isang pamilya. Ang batang katulad ko ay malungkot ang kanyang muka. Nitong umaga, lahat ay hindi nagkakasundo. Sa panonood ng telebisyon at paglalaro ng cellphone, laging nag-aagawan. Mga gawain sa tahanan ay di tapos, kaya naman ang kanyang nanay ay laging pagod. Nang sabay-sabay kumain, pinag-usapan nila ang suliranin. Kinabukasan, susubukan na nilang hatiin ang lahat ng gawain. Bawat pamilya ay di magkatulad. Ang lahat ay may pagkakaiba sa kaugalian at paniniwala batay sa ating pamilyang kinagisnan. Ngayon ko naisip na mas maganda ang pamilyang pinagbubuklod ng may pagmamahalan, pagtutulungan, at paggalang sa bawat isa. Base sa napakinggan ninyong kwento, piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat tanong. Unang bilang. Ano ang katangian o kaugalian ang ipinapakita sa unang pamilyang nabanggit sa kwento? A. Matulungin. B. Magaling. Maiingay. O D. Mayayabang. Letrang A ba ang iyong sagot? Kung opo, tama ka! Matulungin ang katangian o kaugalian ang ipinakita sa unang pamilya sa kwento. Ikalawang bilang. Ano naman ang katangian o kaugalian ang ipinakita sa ikalawang pamilyang nabanggit sa kwento? A. Masayahin. B. Magalang. C. Magulo. O letrang B. Maaasahan. Kung letrang C ang iyong sagot, tama! Magulo ang katangian o kaugalian ang ipinakita sa ikalawang pamilya. Huling bilang. Ano ang kahalagahang maidudulot kung magtutulong-tulong sa gawain ang pamilya? A. Ang gawain ay lalong dumarami. B. Madaling matatapos ang gawain. C. Lalong magiging marumi ang bahay. O D. Ang buong pamilya ay magulo. Ang tamang sagot ay letrang B. Madaling matatapos ang gawain kung magtutulong-tulong sa gawain ang pamilya. Tama ba ang lahat ng iyong sagot? Kung opo, ikaw ay fantastic! Ang pamilya ay ang pinakamaliit na unit ng ating komunidad. Ito ay binubuo ng tatay, nanay, at mga anak. Minsan, kasama sa tahanan ang mga lolo at lola na tinatawag na extended family. Sa loob ng tahanan nahuhubog ang mga magagandang kaugalian at paniniwala. Dito unang natututunan ng mga bata ang pagbibigayan, pagtutulungan, at pagbibigay galang gaya ng pagmamano at pagsabi ng po at opo sa nakakatanda.
Itinuturo rin sa tahanan ang pagmamahalan at higit sa lahat ang pananampalataya sa Diyos. Ang bawat karapatan ng kasapi ng pamilya ay may kaangkop na tungkulin na dapat gampanan upang maging maayos at masaya ang buong mag-anak. Itinuturo ang pagbibigay respeto sa katungkulan ng bawat isa. Ang pagkukusang loob na gawin ang bawat tungkulin ay nakatutulong sa pag-unlad ng pagkatao ng bata na siyang lumilinang sa kanyang makayahan o talento. Malaki ang bahagi ng pamilya sa paghubog ng ating pagkatao, sapagkat ang mga kaugalian na nakasanayan natin sa tahanan ay ang mga kaugaliang mabibitbit natin hanggang sa ating pagtanda. Para sa susunod nating gawain, lagyan ng check ang kahon na nagpapakita ng kahalagahan sa pamilya batay sa kaugalian at paniniwala, at X kung hindi. Unang bilang. Ang tamang sagot ay check. Ibig sabihin, ang unang larawan ay nagpapakita ng kahalagahan sa pamilya batay sa kaugalian at paniniwala. Ikalawang bilang. Ang tamang sagot ay X, dahil ito ay hindi nagpapakita ng kahalagahan sa pamilya batay sa kaugalian at paniniwala. Ikatlong bilang. Ang tamang sagot ay check. Ang larawan ito ay nagpapakita ng kahalagahan sa pamilya batay sa kaugalian at paniniwala. Huling bilang. Ang tamang sagot ay check. Ang huling larawan ay nagpapakita ng kahalagahan sa pamilya batay sa kaugalian at paniniwala. Mahusay mga batang fantastic! Para sa huling gawain, kulayan ang larawan ng pamilyang nagpapakita ng pagmamahalan, pagtutulungan, at paggalang sa bawat miyembro ng pamilya. Unang bilang. Ang tamang sagot ay may kulay. Ikalawang bilang. Ang tamang sagot ay may kulay. Ikatlong bilang. Ang tamang sagot ay walang kulay. Huling bilang. Ang tamang sagot ay may kulay. Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot? Kung opo, mahusay! Binabati namin kayo ni Tutor Dan. Tama, Tutor Ara. Kaya mo! Gumupit o gumuhit ng larawan ng bawat miyembro ng iyong pamilya at idikit ito sa wastong kahon upang mabuo ang iyong
tala ng angkan o family tree. Isulat sa ilalim ng larawan ang katangian ng bawat miyembro ng iyong pamilya. Mayroon kayong 10 segundo upang kopyahin o kuhanan ng larawan ang aktibidad na ito. Maaari ninyong ipadala ang larawan ng iyong gawa sa aming Facebook page. I-search lamang ang Italay A-Fantastic. Palaging tandaan na ang ating pamilya ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan. Ito ay binubuo ng ama, ina, at mga anak. Minsan kasama ang lolo at lola, tiyo, tiya, at mga pinsan sa tahanan. Ang bawat kasapi ng pamilya ay may bahaging dapat gampanan. Tandaan na ang bawat pamilya ay may natatanging kaugalian at paniniwala. Magkakaiba tayo sa ating kinagisnan o kinakalakihan mula sa pananalita at mga gawi. Ang bawat pamilya ay mayroong magagandang katangian at kaugalian kanilang ipinagmamalaki. Ang mga ito ay dapat unawain, igalang at pahalagahan dahil ang mga ito ay makatutulong sa paghubog ng ating pagkatao. Tama ka dyan, Tutor Dan. Mga batang A-Fantastic, marami ba kayong natutuhan? Sigurado kaming naging isang makabuluhang umaga ito para sa inyo. At dahil dyan, kayo ay panalo. Muli, ako si Tutor Ara. At ako naman, si Tutor Dan. Kami ang inyong mga A-Fantastic tutors na nag-iiwan ng isang kantang Mga bata, masayang mag-aral, makinig lang ng mabuti, tsak na matututo ka. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Huwebes. Salamat! Salamat!